Naranasan mo na bang mag-resign sa trabaho at nagsisi ka pagkatapos? Nako, kaya mga friendship, bago kayo mag-resign and take this life-changing decision, I would like to share with you the 10 wise questions to ask yourself before resigning from work. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang job-related stress. Alam niyo ba ito yung pinakapuntulo at number one reason kung bakit po ang mga karamihan ng mga tao ay nagre-resign. Pero bago ka mag-resign, I always tell people, no, never ever make a major decision, especially kung pinagkakakitaan ng pinag-uusapan, or mag-resign when you are down, when you are depressed, when you are sad, disappointed, because 90% of the decision that you are going to make is going to be a wrong one and you are going to regret it for the rest of your life. Do you agree? Type agree if you do agree sa comment section. So bago po kayo mag-resign, no, sa mga taong stress na sa trabaho, I want you to take this opportunity to give me an opportunity to coach you and guide you. So we will think, reflect, and apply. Kung gaano kahalaga tong session na ito, this will be a make or break for you. This will be a defining moment. Kung magkamali ka ng desisyon, talagang medyo hindi po maganda sa iyo financially, mentally, and emotionally. Pero kung pinakinggan mo muna itong video na ito bago ka mag-resign, tsak na tsak mo makakatulong sa iyo. Number one question, tanungin mo muna why. Why do you want to resign? Alamin mo muna yung tunay na dahilan. Dahil ba hindi ka na talaga masaya sa trabaho mo? Okay, sa job role mo? Toxic ba yung work environment? Or if not naman, masyado kang pinupolitika? O pinagchichismisan, pinagkakaisahan? Or if not naman, wala lang growth opportunities? Or if not naman, overwork ka and underpaid? Wala ka ng work-life balance? Or is it just because you want to pursue a better career? So, make sure lang po, isulat mo. Okay? Ito yung unang kailangan mo isulat. Isulat mo ang dahilan kung bakit mo gustong mag-resign. Okay, that's number one. Kung nalaman mo na, okay, i-check nga natin kung valid siya o hindi. When you say valid, pwede mo ba pang baguhin yung sitwasyon na yan o hindi? Can it still improve? Have you explored all other options? Diba? Nakausap mo na ba yung supervisor mo? Nagpapalit ka na ba ng pwesto? Diba? So, nagawa mo na ba yung part na yon? Kung hindi pa, ay naku, bakit ka magre-resign? Ito lang mangyayari ha. Pag yan, hindi mo in-exhaust ang all possible options, you know what will happen? The next company na pag nilipatan mo, ganun din ang issue, ganun na naman, magre-resign ka ulit. Nag-agree ka ba? Number 3, third question that you need to ask yourself is, do you have another job lined up? Meron ka bang plan B? Meron ka bang fallback? Meron bang nag-iintay sa iyo, sasalo sa iyo, at pwede ka pang kumita at tuloy pa rin ang iyong ganansya kahit ikaw ay mag-resign? Kung ang sagot mo ay wala at hindi, ay nako, huwag ka muna mag-resign kapatid. Because nakaka-stress na imagine mo, may problema ka na sa trabaho mo tapos nawalan ka pa ng kita. Dalawa ng problema mo instead na isa. Does it make sense? Going back, yun nga, sinasabi ko, in fourth question naman, na-consider mo na ba yung magiging financial impact? Like for example, pag nag-resign ka, paano na yung monthly expenses mo? Paano may babayarin mo? Paano yung amortization mo sa bahay, sa sakyan, sa motor? Diba? Paano naman yung edukasyon ng anak mo? Meron pa bang plan B? Diba? Kung sinabi mo, Chinky, meron naman akong 6 months 6 months na emergency fund. Fine, go! Diba? Kaya mo pa lang na mawala ng 6 months. Pwede ka maghanap ng trabaho, I believe, within 6 months. Pag ang sagot mo, hindi. Diyan ka muna, kapatid. And then next, number 5 question is, your decision well considered and not impulsive. Spur of the moment ba to? Nainis ka lang? Baka kailangan mo lang muna mag-cool off. Mag-chill ka muna. Alam mo, ito lang uulitin ko. Pag ikaw ay gumawa ng emotional decision, you will regret it. Maniwala ka. Ang dami kong mga kinakaunselan ngayon na i-stress po talaga sila. Kasi nga, nainis lang sila, na bad trip lang sila. Let's go to question number 6. Ask yourself this important and powerful question. Grabe to. Are you living for the right reasons? Ito naman yung mga kanina sinasabi ko sa inyo, mga hindi valid reasons. Ito naman po ang mga valid reasons kung bakit mo kailangan mag-resign. Number 1, dahil may nag-iintay sa yung mas magandang opportunity. Diba? Mas magandang posisyon. Number 2, may work-life balance. Hindi katulad ngayon, toxic siguro. Number 3, kasi nga, binibigyan ka rin pagkakataon for a career change, higher education. And syempre naman, diba? Reality, mas malaki ang payment. Bayad, di ba? Na hindi kayang ibigay ng company mo. Or if not naman, let's talk it about the health reasons. It's just a matter of mas konti ang pay na lilipatan mo, pero mas hindi toxic at hindi physically draining for you. Compare right now, ang taas-taas ng income mo, pero naman, health naman ang kapalit. Or if not naman, relocation for another opportunity, another country. Or if not naman talagang your time is up already, na talagang gusto mo na talagang magpahinga,
retirement na, di ba? Para mag-enjoy ka naman. If these are the following reasons kung bakit ka magre-resign, by all means, go, resign. Kaya nga importante ito, number 7 question also, have you also discussed this concern with your mentor? Yung mga mentors mo, coaches mo, yung mga pinagkakatiwalaan mo, kasi alam mo sa totoo lang, mas maganda magtanong ka na rin sa mga taong labas. Kung ikaw lang magde-decide, wala kang parang very subjective eh. You need someone objective outside your own personal na sila ang titingin, di ba? Kaya nga ako pag nagde-decide ako, parati hindi lang ako nagde-decide, nagtatanong talaga. And then number 8 question, ano pa yung future plans mo? Ito bang pagre-resign mo align sa direction, sa plano mo, sa buhay? Kung sinasabi mo aligned naman talagang go. Kung hindi, wag muna. And then 9, do you have already a transition plan in place? Like for example, ita-turnover mo yung trabaho. Di ba? Kailangan may proper turnover. Hindi ka lang basta magre-resign, aalis ka na lang. It will leave a bad record on your resume. Kasi nga umalis ka na para kang awol. And last but not the least, ito yung siguro the most important question that you need to ask. Have you considered the impact to your personal life? Kasama na po yan sa iyong personal, mental, emotional, not only financial, not also that yung paano magiging impact din sa pamilya mo, sa relationship mo, sa overall well-being mo, di ba? Kaya nga importante to, I hope, itong mga questions na tinanong ko ulit, Una, bakit mo gusto mag-resign? Di ba? Nakausap mo naman yung mga taong involved, yung mga boss mo, superior mo, di ba? Meron ka bang nag-aantay na trabaho? Paano magiging finances nito pag nag-resign ka? Impulsive ba yung decision mo? Sana naman, kung gusto mo umalis, dapat tama ang dahilan, di ba? Nasabi ko na yung kanina. And then, nakausap mo na ba yung mga coaches and mentors mo? Number 8, mayroon ka bang future career plans? Meron bang nakaset na para ma-transition mo tama pabalik sa kumpanya? And then, consider mo rin kung ano ang magiging personal impact sa iyo, sa pamilya mo at mahal mo sa buhay. Alam mo, when you take time to address this question, it will help you to make well-informed decision. Nakatulong ba tong session and episode natin na ito? Kung nakatulong sa inyo, at timing na timing, type the word nakatulong and timing. Oo, para malaman ko. I want to assure you, if you think it well, just like me helping you to process right now, alam mo, mas malaking talagang ang chance na once you resign, tama ang pag-iisip mo, hindi ka magsisisi, at syempre naman, tama ang magiging career choices mo. If you like this video, please like this video and don't forget to share this. Uy, paki-favorite na rin tong video na ito. So in the near future, kung sakaling kailangan mong mag-resign, you can go back to this video. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.